ginagawan po ng issue ng ilang mga netizen ang tila pagpulupot daw ni Bimby kay Raisa May Dizon na kung saan ayon nga po sa mga ito ay masyado na raw pong OA. Yan po ay ang write-up na ginawa nga po ni Express Pinas. Si Express Pinas guys ay meron pong 19 million or 19,000 followers at kung di po tayo nagkakamali ay supporter po ito ng tambalang Raisa May at Bimby. Ayon nga dito ay ang pagpulupot daw di umano ni Bimby kay Raisa May Dizon ay masyado na raw OA or overactive na daw ba. And speaking guys sa pagiging touchy or yung mga pulupot-pulupot ni Bimby Aquino Yap ay marami din pong netizen ang tila masyado na daw pong OA ang tambalang Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap. Marami daw pong or maraming mga netizen ang nakapansin na masyado na daw pong OA yung ginagawang pagpulupot ni Bimby kay Raisa May Dizon. So basahin natin guys, ito write-ups po ito ni Express Pinas. Si Express Pinas guys ay isa rin pong supporter ng tambalang Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon. At dito guys, nung chinek ko, nung binasa ko po, ay ito din po yung observation niya, yung mga sinasabi nga po ng mga ibang netizen patungkol nga po sa tambalan nina Raisa at Bimby. So basahin natin guys. Pagpulupot ni Bimby kay Raisa May, OA na ba? Kung kayo ang tatanungin guys, OA na ba or overacting na ba ang pagiging touchy ni Bimby kay Raisa May Dizon? Paki-comment guys yung opinion nyo or yung reaction nyo with regard nga po dito. Sabi dito guys, bakit daw OA na ang pagpulupot ni Bimby Aquino kay Raisa May Dizon? Yan naman ngayon ang puna ng netizens sa tuwing magkasama raw ang dalawa sa hosting man sa Eat Bulaga o kahit sa TikTok live nila, wala raw keme si Bimby sa pagyakap-yakap kay Raisa May Dizon. Siyempre mga binata't dalaga na ang dalawa at parang awkward din minsan ang pagiging touchy ni Bimby kay Raisa. Depende naman ng supporters ng #maybe, talagang ganun lang daw kakomportable ang dalawa sa isa't isa. Dahil mga bata pa naman sila ay magkakilala na at magkaibigan na. At for sure naman, pinalaki ng maayos ni Chris si Bimby, kaya yung mga gestures ay walang mali siya. Siguro para kina Bimby at Raisa, wala talaga yon sa kanila at yung gesture nila ay talaga namang nagpapasaya sa kanilang mga tagahanga. So guys, kayo, kung tatanungin ko po kayong mga kaparokya, OA na ba ang pagiging touchy o yung pagpulupot o yung mga dikit ni Bimby kay Raisa May Dizon? Paki-comment po guys. So ako guys, para sa akin mga inggit lang ang mga nagsasabi na OA na ang tambalang Raisa May Dizon at Bimby Aquino Yap. Hindi nila na-appreciate guys yung tuwa, yung kilig na ibinibigay ng dalawang bagets. Kumbaga guys, masyado nilang binibigyan ng masamang pakahulugan yung pagiging malambing, yung sweetness na meron sina Raisa at Bimby. Yan yung mga taong insecure sa kasikatan na meron nga po ang tambalang Raisa May at Bimby. At syempre, may mga tao din po na medyo parang iritado sa tambalan nila Raisa at Bimby na hindi po maganda ang kanilang una sa dalawang tambalang ito. So para sa akin, masyado silang apektado sa kasikatan meron ngayon. Sina Bimby Aquino Yap at Raisa May Dizon, masyado silang insecure, masyado silang naiinggit kasi
mas pinag-uusapan guys sina Bimby Aquino at Raisa May Dizon. Di lang po sa mainstream guys even sa social media. Talagang trending, nagva-viral po sina Raisa at Bimby. Bagay na para sa akin ay sobra po nating ikinatutuwa. In the other hand guys, syempre kailangan din maging conservative. Lalong-lalo na ay public figure po sina Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Kaya hindi po mawawala na mapuna po kung ano po ang ginagawa nila. Para sa akin guys, ay dapat din pong lagyan ng boundaries or limitahan ni Raisa May Dizon at Bimby yung masyadong clingy, yung masyadong pagdikit or pagpulupot ni Bimby kay Raisa May Dizon. Siguro guys sa live TikTok ay okay lang po yun kasi hindi naman po saklaw ng MTRCB yung TikTok, pero pag live on television sa Eat Bulaga ay dapat medyo limitahan yung pagtitinginan lang nila, tapos yung usap, yung biruan, malaking bagay na yon. Pero yung pagbuhat-buhat medyo limitahan lang guys kasi syempre may ahensyang tumitingin or nanunuri ng mga ginagawa po lalo na pag live on television. Kilala naman po natin ang chairman guys ng MTRCB, si Lala Soto, di ba? Kapamilya pa po ng Eat Bulaga. So para sa akin, ang pagpunang ito ng ilang netizen ay makakatulong din po sa dalawang tambalan, di ba? Pero kung OA na ba yung tambalang Raisa May Dizon at Bimby, disagree po tayo dun guys. Alam po ng dalawa yung limitations nila, di ba? Alam po natin yan, hindi na po bata ang mga yan guys. Hindi na po bata ang sina Bimby at Raisa May. Alam din nila po yung limitations nila. And of course, hindi naman po sila pababayaan ng management ng Eat Bulaga. Kumbaga, alam din po ng Eat Bulaga yung boundaries nila para hindi po sila masita ng ahensya ng MTRCB. At yung mga taong nag-o-obserba or observer about nga po sa masyadong pagiging touchy ni Bimby Aquino kay Raisa May Dizon ay sa kabilang banda ay makakatulong din po yun dahil isipin na lang po natin yung pagiging concern nila sa tao. Siyempre sa mga mata ng bata ay hindi po maganda yung sweetness. Okay lang yung sweetness guys pero yung masyadong pagpulupot, yung tinatawag yung pagpulupot, yakap, tapos akbay, limitahan lang. Hindi ko sinabing alisin. Dahil syempre, yan naman din po ang gusto ng mga followers, ng mga mamahal at sumusuporta sa tambalang Bimby at Raisa May Dizon. Pero guys, hindi din po natin masisisi kung ano po yung napuna or nakikita po ng ibang netizen na parang para sa kanila ay masyado na daw pong OA. Masyado na daw pong OA. Hindi po natin sila masisisi sapagkat inggit lang po sila. Yun yung sa palagay ko. Naiinggit lang po sila kina Raisa May Dizon at Bimby Aquino. Siguro may iba po silang sinusuportahan na parang natatabunan na po ng tambalang Raisa May Dizon at Bimby. And of course, ayaw nila. Malamang sa malamang, hindi po nila na-appreciate sina Bimby at Raisa. Ganun lang yon. Kaya ganun po. Yung mga nagsasabing OA guys yung mga nagsasabing OA sina Raisa May Dizon at Bimby, malamang sa malamang ayaw nila kina Bimby. Ayaw nila sa pinapakitang sweetness na meron sina Bimby at Raisa. At karamihan dyan inggit. Pero sabihin po natin guys, yung ilan naman po dyan ay masyado lang conservative dahil nga po may mga batang makakakita, makakapanood. So tulad ng sinabi po natin, dapat din pong limitahan ni na Bimby at Raisa
yung sweetness nila. Okay lang sa TikTok guys, dahil hindi na po, kumbaga, hindi na po saklaw yan ng MTRCB. Di ba? Hindi na po saklaw yan. Wala namang masama sa akbayan guys eh. Parte yun dahil unang-una ay komportable yung dalawa sa ginagawa nila. Di ba? Familiar na sila sa isa't isa. Kumbaga natural na lang yung ginagawa nila dahil mula bata ay magkakilala na sina Raisa at Bimbi. And alam naman po natin, may matatanda na po sila. Hindi na po sila mga bata. Alam po nila mag-set ng boundaries. Alam nila kung paano limitahan yung isa't isa. Di ba? Para sa kanila guys is wala eh, public image po kasi si Raisa at saka si Bimbi. So marami po talagang pupuna sa ginagawa po nila. Kasi kahit public figure sila guys, di lahat ng kilos ay dapat may pakahulugan. Di ba? Porket nagyayakapan, nag-aakbayan, kinakarga, ay may kahulugan yung guys. Depende lang po talaga sa taong nag-iisip ng masama. Di ba? Ako, wala naman ako nakikita masama sa ginagawa ng dalawa. Di ba? Kung may pumo naman po sa sweetness, sa lambingan na meron ang dalawa, yan po ay ang mga taong naiinggit lamang po talaga sa kasikatang meron sina Raisa at Bimbi. And para sa akin ay hindi po okay. Hindi po okay sina Bimbi at Raisa. Ano po sila? Mga role model. Mga role model po sina Raisa May Dizon at Bimbi Aquino Yap. Diba? Unang-una, paano ko nasabing role model sina Bimbi at Raisa May Dizon? Natatandaan nyo guys, yung first salary ni Bimbi sa Itbulaga, yung kalahati nun ay pinamahagi niya sa charity. At yung kalahati, if I'm not mistaken, ay nilibre niya ang kanyang ina. So yun pa lang guys, yung pagiging maalalahanin sa ibang tao at sa pamilya ni Bimbi ay pagpapakita yon ng isang mabuti at magandang halimbawa. Diba? Ang pag-aalaga, ang pag-aaruga sa kanyang ina na si Miss Chris Aquino ay walang makapapantay. Isipin nyo guys, sa batang edad ni Bimbi ay mas minabuti niyang alagaan ang kanyang ina. Diba? Dapat nagpapakasaya, diba? Naglalaro. Yung mga edad pa ni Bimbi that time pero mas pinili niyang alagaan ang kanyang ina. So, role model guys. Yung nakikita ko kay Bimbi. Kay Raisa May Dizon naman, yung pagiging breadwinner nito guys, sa kanyang pamilya. At ngayon guys, di ba, tumutulong sila. Tumutulong yung pamilya nila sa mga tao. Parang nagbibigay po sila ng bigas, ng itlog, di ba? Sabihin natin for the content yun, pero malaking tulong pa rin yung guys. Pwede naman po nilang sarilinin yung kita nila sa pagiging YouTuber or pagiging content creator nila eh. Pero mas pinili nilang tumulong po sa ibang tao. But anyway guys, para sa akin ay hindi po okay sina Raisa at Bimbi. They know naman how to set boundaries. Alam naman po nila kung paano nila limitahan ang sarili nila. At masyado po silang komportable sa isa't isa, guys. Natural. Diba? Kilala nila ang isa't isa eh. Matagal na silang magkakilala. So wala na pong halong malisya ang lambingan na meron po sila. Magkaibigan na sila dati. Kaya masyado na silang familiar sa isa't isa. Diba?
Ganun lang yun. Para sa akin, yung mga nagsasabi na OA, si Riza at Bimbi, yan po ay ang mga inggit at takot sa kasikatang meron si Riza May at Bimbi, ang maybe. At ang nagsasabing OA guys, ang tambalang Riza at Bimbi or yung pagpulupot ni Bimbi kay Riza May Dizon, yan po ay yung walang mga partner. De joke lang guys. Inggit lang po talaga yung mga yun. At saka ayaw lang po talaga nila kay sa tambalan nila Riza at Bimbi. Yun lang naman po talaga. At siguro sabihin po natin yung ilan ay masyado pong conservative, di ba? Masyado pong conservative, lalo na masyado silang concern para makita sila ng mga bata, di ba? Sabihin natin yun na lang po yung pinaka-brighter side kung bakit pinupuna po yung pagiging malapit ni Bimbi kay Riza May Dizon. Siguro ayaw nilang mapuna sila or makita ng mga bata yung closeness na meron sina Riza at Bimbi, di ba? Pero yung nagsabi ng OA, ayan po yung mga taong inggit sa tambalan nila Riza at Bimbi. Yun po. At hindi din naman po natin masisisi yung mga netizen na nagsasabing OA dahil yan po yung puna nila eh. Yan po yung nakikita nila eh. At hindi naman din maiiwasan dahil public figure po sina Riza May Dizon at Bimbi. Di ba? So yun, they know naman yung comfort zone na meron sila. Alam nila yon. Komportable po sila at alam po nila yung ginagawa nila. Wala pong halong mali siya yung closeness na meron po sila. So pag inggit, ibig sabihin pumikit. Ganun lang yun.